Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Sinimulan ng isang residente ng Moscow ang pag-record ng isang kamanghamanghang pangyayari. Sa harapan mo, makikita ang simbahan na may gintong simboryo. Tahimik ang lahat. Sa malayo, may haligi ng maitim na usok na umaakyat sa abot-tanaw. May isang bagay na nasusunog. Nilalapit niya ang kamera at dito ito nagiging kamangha-mangha. Tingnan mong maigi kung ano ang lumitaw sa gitna ng apoy ng pagsabog. Ang bagay na tumilapon pataas ay takip ng buong tangke ng gasolina. Isang takip na maaaring tumimbang ng 12-12 ng tonelad at itinapon ito ng pagsabog sa langit na parang isang baryang maliit lang. Maisip mo ba kung gaano kalaking puwersa ang kailangan para magawa yon? Ang nakikita mong nilalamon ng usok at apoy ay isa sa mga pangunahing refineria na nagsusupply sa Moscow. Matatagpuan ito sa isang distrito na tinatawag na Kaputinya. At mag-isa, Siya lang ang nagdadala ng halos 50% ng gasolina sa kabisera ng Rusya. Hindi ordinaryong gusali ang nasunog. isa itong mahalagang arterya. At hindi ito aksidente. Ang gumawa nito ay ang Ukraine. Sinadya nila. Nasa daan-daang kilometro mula sa hangganan. Kapag alam mo ang dahilan ng pag-atake na ito, maintindihan mo kung bakit ito ang pinili ng Ukraine. Panurin mo muna kung anong nangyari 3 araw bago ito. Kiev, 15 ng Hunyo, 2026. Ito ang Lavra ng Pechersk, isang halos 1,000 taong gulang na monasteryo. isa sa pinakabanal na lugar sa Ortodoksong Kristyanismo. At nasusunog ito dahil inatake lang ng Rusya ang kabisera ng Ukraine gamit ang 70 missile at mahigit 600 drone sa isang gabi lang. Tinupok ng apoy ang bubong ng pangunahing katedral, ang sentro ng kompleks. Mahigit 800 metro kwadrado ang nasusunog. Ang mga monghe at mga rescue team ay bumuo ng human chain. Ipinapasa ang mga relikya mula kamay sa kamay para mailigtas ang mga maaaring mailigtas bago makarating ang apoy. Hindi bababa sa 5 tao ang namatay sa pag-atake nung gabing iyon sa kabisera ng Ukraine. At dito, mahalagang bigyang pansin ang isang detalye. Dahil marami itong sinasabi. Noong ibinunto ng mundo ang sisi sa Rusya, alam mo ba kung ano ang ginawa nila? Itinanggi ng gobyernong Ruso. Sinabi nilang ang pinsala ay dulot ng isang misail ng depensa ng Ukraine na nagkamaling bumagsak sa maling lugar. Ang problema ay sa gitna ng mga guho ng labra, Natagpuan ang mga labi ng hindi bababa sa 2 drone ng Rusya. Parehong drone ng Rusya ang ginagamit laban sa mga lungsod ng Ukraine halos gabi-gabi, mahigit 4 na taon na. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil presidente ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, pumunta sa nasirang Lavra, tiningnan niya iyon at nangako siya. Hindi yon isang mahabang talumpati, halos isang pangungusap lang yon. ayaw naming masunog ang Ukraine dahil sa kalaban. Pero kung masunog ang Ukraine, masusunog din ang inyong Moscow. Как сказали Путину після цієї атаки? А ми ще скажемо. Побачимо. Tandaan mo ang sinabi kong yan. Dahil makalipas ang 3 araw, magiging eksakto siyang katulad ng larawang nakita mo sa simula. Nag-apoy ang refineria sa kapot niya sa kabisera ng Rusya. Pero sa pagitan ng pangako ni Zelensky at apoy sa Moscow, may isang bagay na halos walang nakapansin o nakaintindi. At dito na nagbabago ang kwento mula sa paghihiganti tungo sa estratehiya. Dahil pansinin mo kung anong hindi ginawa ng Ukraine. Hindi sila gumanti sa pamamagitan ng pambobomba ng isang katedral sa Rusya. Hindi nila pinuntirya ang isang reliyosong simbolo para lang mapantayan ang moral na puntos. Kung paghihigante, ganun ba ang mangyayari? Ganti sa ganti, simbahan kapalit ng simbahan. Sa halip, tinarget ng Ukraine ang mga refineria, Mga imbakan ng fuel, mga tubo, ang infrastruktura ng enerhiya. Sa unang tingin, parang mahina ang sagot. Palitan ang simbolikong bigat ng isang katedral ng isang tangke ng langis. Pero dito mismo, nagkakamali ang mga tumitingin lang sa ibabaw. Dahil hindi ito bugso ng galit. May pangalan ito.
Tinatawag ng Ukraine ang pagsisikap na ito bilang blokeong lohistikal. Ito ay programang inilunsad ng kagawaran ng tanggulan para sistematikong atakihin ang mga nasa likurang pasilidad ng Rusya. Ang fuel, ang transportasyon at enerhiya ang sumusuporta sa unahan ng labanan. At ang ministro ng depensa ng Ukraine, sinabi ni Mikhail Fedorov ang isang bagay na nagbubuod sa buong lohika. Sinabi niya na makikita mo na ang pattern sa mga datos. Habang mas nasisira ang lohistika ng mga Ruso, mas kaunti ang atakeng kayang gawin ng Rusya sa frontline. Hindi ito paghihiganti, isa itong proyekto. Nadiskubre ng Ukraine na hindi niya kailangang talunin ang hukbong Ruso, sundalo kada sundalo, pwede niyang targetin ang nagpapalakas sa hukbong iyon. Ang talagang nagpapakain sa hukbong iyon, sa pinakaliteral na kahulugan, ay langis. Naisip mo na ba kung bakit? Bakit nga ba langis? Oh, may dalawang sagot dyan. At ang una ay tungkol sa pera. Ang Rusya ay kabilang sa 3 pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo at hindi lang ito basta dato sa ekonomiya. Ito ang tumutustos sa digmaan. Ang pagbabenta ng langis ang pangunahing pinagkukunan ng pera na pumapasok mula sa labas ng Rusya. Malaking bahagi ng kitang ito ang nagpapalakas sa digmaan. Bawat bariles na nabenta ay katumbas ng nabibiling bala. Ang bawat gumaganang refinerya ay nagbibigay ng sahod sa mga sundalo. Sinubukan ng kanluran na putulin ito sa loob ng ilang taon gamit ang mga sanksyon. At natutunan ng Rusya paano ito maiwasan. May nilikang fleet ng barko na may tagong may-ari at nagpalit ng bandila. Nakaimbento sila ng mga shell company. Ang sanksyon ay papel lang. Mabilis at mura ang paglusot sa mga papeles. Pero dito papasok ang diskarte ng Ukraine. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang sanksyon at isang drone. Mabilis palitan ang bandila ng barko. Pero ang muling pagtatayo ng refinery na pisikal na winasak ng apoy at pagsabog ay mabagal. Mahal ito. At dahil sa mismong mga sanksyon, kulang pa ang imported na piyesa para makumpuni. Sa ibang salita, natagpuan ng Ukraine ang punto kung saan hindi kayang mandaya ng Rusya. Maiwasan mo ang pagbabawal pero hindi ang malaking butas. Pero ang pagputol sa daloy ng pera ay kalahati lang ng dagok. Ang kabilang kalahati ay mas konkreto pa. Ito ang kasalukuyang nararanasan ng karaniwang Ruso. Ang langis ay hindi lang pera. Ang pininong langis ay diesel, gasolina, kerosene, nagpapaandar ito ng tangke, truck ng supply at eroplano. Hindi umaandar ang hukbo sa perang laman ng tangke. Umaandar ito sa fuel. Dito lumalabas sa plano ang estratehiya ng Ukraine at tumatama sa tunay na buhay. Sa Crimea na sinakop, nagrasyon na ng gasolina ang mga autoridad na iniluklok ng Russia. 20 litro bawat tao, bawat araw. Pagkatapos, ni iyon ay wala na. Nagsimula na lang sila magbenta sa mga may kupon. Mga pila na umaabot ng kilometro. Sa ilang lungsod, ang bentahan ng gasolina ay basta na lang sinuspinde ng ilang araw. Alam mo na ibig sabihin nun. Teritoryong kontrolado ng Rusya, na dapat sana ay isang ligtas na likurang lugar na namimigay ng gasolina gamit ang kupon. Parang panahon ng tagutom. At hindi lang ito sa Crimea, mismo mga puwersa ng Russia ang umamin ng isang bagay na sapat na para maunawaan ang lahat. Na hindi makakarating ang mga truck ng gasolina sa peninsula dahil napasa ilalim na sa abot ng putok ng mga Ukrainian ang mga kalsada. Huminto na lang bigla ang supply. Hindi dahil kulang ang langis, kundi dahil delikado na maghatid. Ngayon, iugnay mo yan sa linya ng labanan. Ipinapakita ng datos mula sa Ukraine ang isang pattern. Habang mas nasisira ang lohistika sa likuran, mas hindi nakakabante ang Rusya. At mas nagiging mahal bawat metro. Noong Oktubre noong nakaraang taon, nawalan ang hukbong Ruso ng halos 67 sundalo kada kilometro kwadrado na nasakop nila. Noong Abril, umabot na ito sa 179. 3 beses mas maraming namatay para sa parehong lupa. Kapag walang dumadaloy na gasolina, nabubulunan ang makina. Kaya isipin mo kung gaano kalaki yon. Napuputo lang kita sa isang panig. Ang galaw ng kabila ay napipigil, ang galawang haligi ng sabay. Ang natitirang tanong ay, hanggang saan kayang itulak ng Ukraine ang ganitong dagok? At ang sagot? Dumating ito isang gabi lang. Sa mismong lugar kung saan ang Russia ay nanumpang hindi maabot. Balik sa Moscow,
Na yon, alam mo nang nakataya, di ba? Noong gabi ng ika-17 hanggang ika-18 ng Hunyo, 3 araw matapos ang Lavra, may ginawa ang mga drone ng Ukraine na sinasabi ng gobyernong Ruso na imposible. Ang kabisera ng Russia ay pinalilibutan ng 3 singsing ng depensang panghimpapawid. Maraming missile na gawa para pabagsakin ang anumang lalapit sa lungsod. Itinuturing itong isa sa mga pinakaprotektadong reyon sa buong planeta. At nakalusot ang mga drone. Tingnan mo ito. Kinunan ito 16 na kilometro mula sa Kremlin. Pansinin mo kung paano siya dumudula sa usok habang ang mga rocket ng depensa ay umaakyat sa likuran nito. Ang refinery na nasusunog na sa ibaba. Nagpatuloy ang drone at sumisid papunta sa target. Ngayon, tingnan mo ang eksenang ito, isang sundalong Ruso sa tabi ng kalsada malapit sa Moscow. Sinusubukan niyang pabagsakin ang drone gamit ang isang portable na shoulder-fired missile launcher at ang drone ay halos nasa ibabaw na ng target. Larawan ito ng walang magawa. Lahat ng kagamitan para sa layered defense na uwi sa isang lalaki na nakaturo ng tubo sa langit umaasa. Ang haligi ng usok sa likod ay nagpapakita kung paano natapos ang lahat. Target ang refinery sa Moscow, kapot niya, yung sa simula ng video na ito na nagsusupply ng halos kalahati ng fuel ng kabisera at hindi yon unang beses sa linggong ito. Pangalawa na iyon. Tinawag ito ng medyang Ruso na pinakamalaking atake sa Moscow sa loob ng 2 taon. Iniulat ng mga serbisyo ng Ukraine na may hindi bababa sa 4 na malalaking sunog sa refinerya. Tinaman nila ang mga tangke ng imbakan at isang unit na nagpoproseso ng krudong langis at isa pang unit para sa diesel. At ang resulta ay bumalot sa langit. Tingnan mo ang kapal ng itim na usok sa taas ng mga gusali ng Moscow. Pero hindi lang sa langit ito huminto. Sa mga kapitbahayan sa hilagang silangan ng refinerya, bumagsak ang manipis at madilim na ambon. Kinunan ng video ng mga residente ang itim at mamantikang sapin sa sasakyan, bintana at damit. Isang itim na ulan. Impyerno ito, hindi ko pa naranasan ang ganitong takot ayon sa isang residente. Sa unang pagkakataon, wala na sa telebisyon ang digmaan. Bumagsak ito mula sa kanilang langit. At hindi lang ang refinery ang tinamaan. Sa parehong operasyon, tinamaan din ng Ukraine ang isang imbakan ng langis sa isang reyon na tinatawag na Rostov, na ginagamit para suplayan ng makinaryang militar at transportasyon ng Russia. At pati na rin ang isang tulay ng tren sa isang teritoryong okupado. Refinerya, imbakan ng militar, logistika, lahat sa isang gabi. Pagharang sa logistika mismo sa puso ng kalaban. Dito siningil ni Zelensky ang pangakong iyon. Ipinapaalala niyang nagbabala na siya, hindi mapoprotektahan ng 3 depensang singsing ang Moscow. Tinapos niya ito sa pangungusap na nagsara sa siklong sinimulan sa Lavra. Kung nasusunog ang Ukraine, nasusunog din ang iyong Moscow. Ngayon, ang sumusuporta sa lahat ng ito ay hindi isang dramatikong imahe. Malamig ang mga numerong ito at mabigat. Tingnan mo, bumagsak ang pagpipino ng langis ng Rusya sa pinakamababang antas mula 2,000 Mula pa noong krisis sa ekonomiya, mahigit 15 taon nang lumipas. Ang produksyon ng krudong langis ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng isang buong taon at winasak na ng Ukraine ang halos 1/4 ng buong kapasidad ng pagpipino ng Rusya. Oo, 1/4. Oh. 1/4. At ito ang pinakamahalagang detalye. Inamin ng Rusya mismo ang Vice-Ministro ng Rusya na namamahala sa enerhiya. Unang inamin sa publiko na bumaba ang produksyon dahil sa mga pag-atake ng drone. Kapag ang panig na siyang tinatamaan ang kumukumpirma sa dagok, alam mong totoo ang dagok. Bumabalik tayo sa tanong, paano nagagawa ng isang bansang nagpapalipad ng 600 drone sa isang gabi na magrasyon pa rin ng gasolina gamit ang kupon? Ngayon, nasa iyo na ang sagot. Dahil ito ang 2 panig ng isang digmaan. Ang ingay, mga misil, drone at nagliliyab na katedral, iyan ang nakikita. At ang tahimik na pagsakal, nakatigil na refinery, di dumarating na trap at pila sa gasolinahan, iyan ang nagtatakda ng lahat. Narito ang pinakamalalim na punto. Laging ang laki ng Rusya ang pinakamalaking lakas nito. Pinakamalaking bansa sa mundo, walang hangganang teritoryo.
Walang katapusang yaman. Nalaman ng Ukraine kung paano baliktarin ang laki na yon. Malawak ang teritoryo at maraming hangganang dapat depensahan, mas maraming refineria, mas maraming target na kailangang protektahan. Kapag umaabot ng daan-daang kilometro ang mga drone ng Ukraine, ang lawak ng Rusya ay hindi na nagiging panangga. Nagiging mapa ito na puno ng mga target na wala itong sapat na misail para maprotektahan. Ang totoo, ang higante ay masyadong malaki para matakpan ang sarili niyang katawan. Balikan natin ang unang gabing iyon. Ang Salavra. Ang kumalat na larawan sa mundo ay ang katedral na nasusunog. Ipinapakita ng Rusya ang lakas. Inatake ang pinakamatandang simbolo ng pananampalatayang Ukrainyano, parang kilos ng isang namumuno. Maaring kabaliktaran ng itsura ang ibig sabihin ng larawang ito. Karaniwang unti-unting kinakain sa loob ang taong kailangang magsunog ng simbahan para magpakitang malakas. Ang Rusya pa rin ang may pinakamalaking hukbo, pinakamalaking arsenal at pinakamalaking teritoryo. Pero abang ginagastos nila ang kanilang mga misil sa 1,000 taong gulang na monasteryo, ang Ukraine ay tahimik na pinuputol ang nag-iisang bagay na hindi kayang mabuhay ng kahit anong hukbo. Ang enerhiyang nagpapagalaw sa hukbong iyon at ang pera na nagbabayad para dito. Sa isang banda, isang palabas, mga drone, mga misil, isang katedral na nagliliyab. Sa kabila, katahimikan ng refinery na tumigil sa operasyon. At ngayon, ang digmaang ito ay napagpapasyahan sa katahimikan, hindi sa palabas. Hindi ito matatapos dito. Linggo-linggo, mas lumalalim ang nararating ng Ukraine. Kailangan ng Russia na ikalat ang depensa nila na di na kayang takpan lahat. Ito mismo ang uri ng kwento na patuloy kong susubaybayan dito sa channel. Kung gusto mong tunay na maintindihan ang digmaang ito at hindi lang batay sa mga headline, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na kabanata. Sinabi ni Zelensky na nais niyang maramdaman ng karaniwang Ruso na si Putin ang may gawa ng digmaan at ang mga tao ang nagbabayad. Kaya gusto kong malaman ng opinyon mo. Naniniwala ka ba na sapat na ang estratehiyang ito ng pagsakal sa ekonomiya at pag-iwan sa mga lungsod na walang supply ng fuel para maramdaman ng mga Ruso ang bigat ng digmaan? Magkomento ka dyan kung ano ang iniisip mo. Hanggang sa susunod na video.